Ano ang pumapasok sa isip ninyo kapag iniisip ninyo ang mga masusustansyang pagkain? Para sa marami, malamang na ito ay itlog. Kilala ang mga ito sa pagiging mataas sa protina at sustansya. Ngunit alam nyo ba na ang pagkain nito sa maling paraan ay maaaring makasama? Ako si Dr. Jose Santos at ako ay isang internal medicine specialist sa loob ng mahigit 10 taon. Ako ay 90 taong gulang na ngayong taon at tumitingin pa rin ako ng mga pasyente sa isang retirement home sa Katagalugan tuwing Martes. Madalas akong tinatanong ng mga tao kung paano ako nakakapagtrabaho pa sa aking edad. Gusto ninyong malaman ang aking sikreto, maniwala man kayo o hindi. Isa sa mga sikreto ko sa kalusugan ay ang itlog, ngunit hindi ko ito kinakain sa kahit anong paraan lang. Kinakain ko ito sa isang particular na paraan. Ngayon, ibabahagi ko ang isang mahalagang kwento tungkol sa pagkonsumo ng itlog na natutunan ko mula sa paggamot sa libu-libong matatandang pasyente. Ang itlog ay malamang na nasa inyong hapagkainan araw-araw. Tama, baka kinakain ninyo ito sa paraang sa kabila ng inyong mabuting intensyon ay mas nakakasama pa kaysa nakakabuti. Umaasa akong makakatulong ang kwentong ito para malaman ninyo. Pakiusap. Panoorin ito hanggang sa dulo para makuha ang buong larawan. At habang nandyan na kayo, pakiclick ang subscribe at like buttons para patuloy kayong makatanggap ng mas marami pang impormasyon sa kalusugan. Daan-daang matatandang pasyente ang dumarating sa aking opisina bawat taon. Sa kanila, marami ang kumakain ng itlog araw-araw ngunit ang kanilang kalusugan ay patuloy pa ring humihina. Isang pangunahing halimbawa ay ang 83 taong gulang na si G. Juan de la Cruz mula sa Cebu. Naospital siya dahil sa salmonella poisoning matapos kumain ng malasadong itlog tuwing umaga. Sa una, inakala naming simpleng impeksyon lang ito. Ngunit nang aming tinanong pa, nalaman namin na si G. de la Cruz ay kumakain ng malasadong itlog tuwing umaga sa nakalipas na 40 taon. At kamakailan, kumakain na rin siya ng mga itlog na paso na sa expiration date. Ang kanyang immune system ay humina na dahil sa edad, kaya ang isang gawi na dati ay hindi nakakapinsala ay naging isang malaking panganib. Nagbabago ang ating katawan habang tayo ay tumatanda. Ang mga gawi sa pagkain na ayos lang noong bata ka pa ay maaaring maging mapanganib sa katandaan. Ang itlog, particular, ay mas komplikado kaysa sa ating inaakala. Naglalaman ito ng iba't ibang sangkap, kabilang ang protina, taba, at mineral. At ang paraan ng interaksyon ng mga sangkap na ito sa ating katawan ay nagbabago rin habang tumatanda. Sa aking 60+ taon bilang doktor, natuklasan ko na habang ang itlog ay tiyak na isang masustansyang pagkain, maaari itong maging gamot o lason depende sa kung paano mo ito kinakain. Ang pagkakaibang ito ay mas malinaw sa katandaan. Kumakain ka ba ng itlog araw-araw, ngunit sa halip na maging mas malusog, ay nararamdaman mong humihina ang iyong kalusugan? Kung gayon, ang aking kwento ngayon ay magiging malaking tulong sa iyo. Hayaan ninyong ikwento ko ang istorya ng 86 taong gulang na si Gong Maria Reyes mula sa Pampanga. Umiinom siya ng gamot sa kolesterol sa loob ng mahigit 20 taon. Kumakain siya ng pritong itlog tuwing umaga para makuha ang kanyang protina. Ngunit hindi bumubuti ang kanyang mga antas ng kolesterol. Nang una siyang lumapit sa akin, umiinom na siya ng 3 gamot sa puso at 2 gamot sa kolesterol. Pagod na siya sa kanyang pag-asa sa mga gamot at humingi ng tulong sa akin. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi sa pagkain, sinabi niyang kumakain siya ng pritong itlog tuwing umaga para sa kanyang kalusugan. At sa tanghalian,
puti lang ng itlog ang kanyang kinakain at sinasabayan pa niya ito ng pag-inom ng gamot. Itinuro ko sa kanya ang paraan ng pagkain ng itlog na ipapaliwanag ko sa ibaba. Sa loob ng 3 buwan, masigasig niya itong ginawa at nabawasan ang kanyang gamot sa kolesterol. Sa isang kamakailang pagsusuri, ang kanyang mga numero ay bumaba ng halos 30%. Pagkatapos ng 6 na buwan, iniulat din niya na nabawasan ang kanyang pagkapagod at bumalik ang kanyang enerhiya. Sa pagbabago lang ng paraan ng pagkain niya ng itlog. Nakita niya ang ganoong pagbabago, hindi ba't kamangha-mangha? Marahil alam ninyo kung gaano kahirap baguhin ang inyong mga gawi sa pagkain. Ngunit itinuro sa amin ng aming 40 taong karanasan na kahit ang maliliit na pagbabago ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ang sasabihin ko ngayon ay maaaring mas epektibo pa kaysa sa pagpapalit ng gamot o pagdaan sa malaking operasyon. Ngayon, ang impormasyong ibabahagi ko ay mahalaga at praktikal na kaalaman na maaaring tumukoy sa iyong panghabambuhay na kalusugan. Upang tunay na mapahalagahan ang video na ito, mangyaring panoorin hanggang sa dulo. At habang pinapanood ninyo ang video na ito, pakiclick ang subscribe at like buttons. Iyan ay magiging dahilan upang mas maraming tao ang makarinig sa mahalagang impormasyong ito. Ang isang pag-click mula sa inyo ay maaaring lumikha ng isang malusog na 100 taong buhay para sa iba. Paalala, kung hindi ninyo lubos na mauunawaan ang impormasyong ito at isasagawa ito ng hindi tama, maaari ninyong mapahamak ang inyong kalusugan. Siguraduhing panoorin ang video hanggang sa dulo bago ito isagawa. Kung kumakain ka ng itlog para sa iyong kalusugan sa ngayon, oras na para kainin ito sa tamang paraan. Dito nagsisimula ang pangunahing bahagi. 5 paraan ng pagkain ng itlog na dapat mong iwasan. Una, pagkain lamang ng puti ng itlog nang walang laman ng tiyan. Maraming tao ang nagtatapon ng pula ng itlog yolk at kinakain lamang ang puti egg white upang iwasan ang kolesterol. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali. Ang puti ng itlog ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na avidin, na pumipigil sa pagsipsip ng bitamina B7 na kilala rin bilang biotin. Ang kakulangan sa biotin ay maaaring humantong sa pinsala sa nerbiyos, depression, at pagkapagod. Ang biotin ay isang napakahalagang bitamina, lalo na sa katandaan. Ito ay may mahalagang papel sa kalusugan ng nervous system, kalusugan ng balat, at pagpapanatili ng cognitive function. Ang kakulangan sa bitaminang ito ay maaaring magsimula sa simpleng pagkapagod, ngunit unti-unti itong maaaring umunlad sa pamamanhid ng mga kamay at paa, panghihina ng kalamnan, pagkawala ng memorya, at maging depression. Si Ging Elena Santos mula sa Laguna ay nagkaroon ng matinding pamamanhid sa kanyang mga kamay at paa dahil sa gawin na ito. At nahirapan pa siyang maglakad. Ang epektong ito ay mas malaki kapag walang laman ang tiyan. Ito ba ay dahil maraming asido sa tiyan kapag ito ay walang laman na nagpapalakas sa aktibidad ng avidin? Ang mas mahalaga pa, bukod sa kolesterol, ang pula ng itlog ay naglalaman din ng lecithin, omega-3 fatty acids, lutein, zeaxanthin, at iba pang sustansya na mahalaga para sa kalusugan ng mga matatanda. Ang lecithin ay mahalaga para sa kalusugan ng utak. At ang lutein at zeaxanthin ay tumutulong na maiwasan ang age-related macular degeneration. Mawawala sa iyo ang lahat ng mga benepisyong ito kung itatapon mo ang pula ng itlog. Ang practical na payo ay simple, siguraduhing kainin ang pula at puti ng magkasama. At kainin ito sa panahon
o pagkatapos kumain. Hindi kapag walang laman ang tiyan. Ang pula ng itlog ay mayaman sa biotin na bumabawi sa epekto ng avidin ng puti ng itlog. Gayon din, ang pagkain ng simpleng salad ng gulay o whole grain bread bago kumain ng itlog ay nakakatulong na pabagalin ang bilis ng panunaw at tumutulong sa pagsipsip ng sustansya. Kung nag-aalala ka tungkol sa kolesterol, mga 5 hanggang 7 itlog sa isang linggo ang tamang dami. Mga 1 itlog sa isang araw ay ligtas para sa karamihan ng mga senior. Kung umiinom ka ng gamot sa kolesterol, kausapin ang iyong doktor at kung maaari, kainin ang itlog sa hapon. Ang mga pasyenteng may demensya at Parkinson's disease ay dapat mag-ingat ng husto. Ito ay dahil sa kanilang humina ng nervous system. Ang kakulangan sa biotin ay maaring magpalala ng kanilang mga sintomas ng mas mabilis. Ang mga taong umiinom ng environmental hormones o ilang particular na antibiotic ay mas madaling kapitan ng biotin deficiency. Kaya dapat silang mag-ingat ng husto. Paano mo kinakain ang iyong mga itlog hanggang ngayon? Baka puti lang ng itlog ang kinakain mo para sa iyong kalusugan. Ikalawa, pagkain ng hilaw na itlog. Ang ilang matatanda ay may ugali na uminom ng hilaw na itlog na may kasamang alak o kinakain itong malasado. Gayunpaman, ito ay may napakataas na panganib ng impeksyon ng salmonella. Higit pa rito, ang immune system ay humihina sa katandaan, na ginagawang mas madaling kapitan ng impeksyon ang mga senior kaysa noong sila ay mas bata. Ang impeksyon ng salmonella ay hindi nagtatapos sa simpleng sakit ng tiyan. Maaari itong magdulot ng matinding dehydration, lagnat, at maging sepsis sa mga matatanda. Ang sepsis ay isang kondisyong nagbabanta sa buhay na nangangailangan ng paggamot sa ospital, ayon sa istatistika mula sa Centers for Disease Control. Ang mga pagkamatay mula sa impeksyon ng salmonella ay pinakamataas sa mga matatanda na 50 taong gulang pataas. Ang isa pang problema ay ang hilaw na itlog ay nakakasagabal sa pagsipsip ng bitamina B. Ang avidin sa hilaw na puti ng itlog ay nananatili sa 100% ng aktibidad nito kung hindi ito pinainitan. Maari itong magpalala ng kakulangan sa biotin. Gayon din, ang mga protina ng hilaw na itlog ay kumakapit sa mga mabuting bakterya sa bituka na sumisira sa balanse ng mga mikroorganismo. Ang balanse ng mga mikroorganismo sa bituka ay napakahalaga para sa kaligtasan sa sakit at kalusugan ng isip sa katandaan. Natuklasan sa mga kamakailang pag-aaral na ang balanse ng mga mikroorganismo sa bituka ay nauugnay din sa Alzheimer's disease, Parkinson's disease, at depression. Ang 82 taong gulang na si G. Marco Vargas ay naospital sa intensive care unit na may matinding sepsis dahil sa kanyang habambuhay na ugali na uminom ng hilaw na itlog na may alak. Kahit na pagkatapos gumaling, kinailangan niya ng mahabang panahon ng paggamot sa antibiotic na nagresulta sa pagkasira ng balanse ng mga mikroorganismo sa bituka at talamak na pagtatae at malnutrisyon. Para sa ligtas na pagkonsumo, dapat mong lutuin ng husto ang mga itlog sa 165 degF, 74 degC o mas mataas. Pinakamainam na lutuin hanggang sa ang pula ng itlog ay ganap na tumigas. Sa kaso ng nilagang itlog, pakuluan ito ng hindi bababa sa 9 hanggang 12 minuto hanggang sa ang gitna ay ganap na matigas. Kapag bumibili ng itlog, mahalagang suriin ang kanilang pagiging bago. Iwasan ang mga itlog na may mga bitak o mantsa sa balat. Pagkatapos bilhin,
Ilagay sa ref at kainin sa loob ng 2 linggo kung maaari. Siguraduhing maghugas ng kamay pagkatapos humawak sa balat ng itlog. Bigyan ng espesyal na pansin ang mga itlog na malapit na sa kanilang expiration date o mga produktong ibinebenta ng may diskwento. Hindi sulit na isapanganib ang iyong kalusugan para sa isang murang halaga, bagamat mahalagang maging matipid, matalinong mamuhunan sa mga sariwang itlog para sa iyong kalusugan. Nasisiyahan ka ba sa malasadong itlog o hilaw na itlog? Paano kung baguhin ang gawin na iyon simula ngayon? 3, pagkonsumo kasabay ng gamot. Maraming matatanda ang umiinom ng iba't ibang gamot. Gayunpaman, hindi mo dapat isabay ang pagkonsumo ng itlog sa ilang partikular na gamot. Sa particular, ang mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, mga antibiotic at mga iron supplement ay maaaring magkaroon ng interaksyon sa mga itlog. Ang mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin ay mga gamot na pumipigil sa pamumuo ng dugo. Ang epekto ng gamot na ito ay lubhang nag-iiba depende sa dami ng bitamina K, at ang pula ng itlog ay mayaman sa bitamina K. Ang biglaang pagtaas o pagbaba ng pagkonsumo ng itlog ay maaaring magbago sa epekto ng gamot na nagpapataas ng panganib ng pagdurugo o pamumuo ng dugo. Ang mga antibiotic tulad ng tetracycline at quinolone ay maaaring kumapit sa calcium, magnesium at iron sa mga itlog na binabawasan ang pagsipsip. Maaari nitong bawasan ang pagiging epektibo ng gamot at maantala ang paggamot sa infection. Ang pag-inom ng mga iron supplement na may kasamang itlog ay maaaring makasagabal sa pagsipsip ng iron. Ito ay dahil ang protina sa puti ng itlog ay kumakapit sa iron upang bumuo ng isang complex na hindi nasisipsip sa bituka. Ito ay isang particular na mahalagang issue para sa mga matatandang may anemia. Ang 85 taong gulang na si G. Harold Mendoza ay isinugod sa emergency room na may brain hemorrhage matapos uminom ng mga pampalabnaw ng dugo kasama ng mga itlog. Ito ay dahil binawasan ng bitamina K sa mga itlog ang epekto ng warfarin. Gayun din, ang 76 taong gulang na si Gingham Dorothy Garcia ay nagdusa dahil hindi bumubuti ang kanyang anemia sa kabila ng pag-inom ng mga iron supplement kasama ng mga itlog para sa ligtas na pagkonsumo. Pinakamainam na mag-iwan ng hindi bababa sa 2 oras sa pagitan ng pagkonsumo ng itlog at gamot. Kung umiinom ka ng partikular na mahahalagang gamot, mas ligtas na mag-iwan ng puwang na hanggang 4 na oras. Gayon din, siguraduhing makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa mga interaksyon sa pagitan ng mga gamot na iyong iniinom at mga itlog. Mayroon ding mga partikular na pag-iingat para sa bawat gamot. Ang mga gamot sa thyroid tulad ng levothyroxine ay dapat inumin ng walang laman ang tiyan sa umaga sa prinsipyo. Ngunit kung kumakain ka ng itlog sa umaga, pinakamainam na kainin ito ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos uminom ng gamot. Ang mga gamot sa alta presyon at statin na gamot sa kolesterol ay dapat ding inumin ng hindi bababa sa 2 oras na pagitan mula sa mga itlog. Bilang karagdagan, ang mga itlog ay maaring makasagabal sa pagsipsip ng calcium o zinc. Kaya bigyan ng espesyal na pansin kung umiinom ka ng mga mineral supplement na ito. Ang calcium ay isang mahalagang sustansya para sa kalusugan ng buto. At ang zinc ay mahalaga para sa kaligtasan sa sakit. Kung umiinom ka ng mga supplement, huwag itong inumin kasabay ng mga itlog at inumin ito sa ibang oras. Anong mga pagkain ang karaniwan mong kinakain kasabay ng iyong gamot? Pag-isipan
kung mayroon kang ugali na kumain ng itlog kasabay ng iyong gamot. Ika-4, pagkonsumo sa pagitan ng 6 oras at 8 oras. Maraming tao ang kumakain ng pritong itlog o steamed eggs sa umaga. Gayunpaman, ito ang oras ng araw kung kailan ang ating katawan ay naglalabas ng pinakamaraming cortisol. Ang cortisol mismo ay nagpapataas ng mga antas ng kolesterol. At kapag isinama sa mga itlog, ang kolesterol ay maaring tumaas ng husto. Ang cortisol ay kilala bilang isang stress hormone. Ngunit sa katunayan, ito ay isang mahalagang hormone na nagre-regula sa pang-araw-araw na ritmo ng katawan. Natural itong tumataas sa paglabas habang tayo ay gumigising sa umaga at bumababa sa gabi. Ang problema ay ang cortisol ay nagtataguyod ng pagbubuo ng cholesterol sa atay. Ang oras sa pagitan ng 6:00 a.m. at 8:00 a.m. ay ang oras ng araw kung kailan pinakamataas ang mga antas ng cortisol. Ang pagkain ng itlog sa oras na ito ay lalong nagtataguyod ng pagbubuo ng kolesterol sa atay. Ang epektong ito ay maaaring mas malaki lalo na sa mga matatanda na madalas ay may kapansanan sa metabolismo ng kolesterol. Ang 78 taong gulang na si Ronald Cruz ay bumagsak dahil sa acute myocardial infarction matapos kumain ng pritong itlog tuwing umaga ng 6:00 a.m. Ipinakita sa mga pagsusuri na ang kanyang mga antas ng kolesterol ay doble sa normal na antas. Kumain siya ng itlog tuwing umaga para sa kanyang kalusugan. Ngunit bilang resulta, napinsala niya ang kanyang kalusugan. Isa pang problema ay ang digestive function ay hindi pa ganap na aktibo sa umaga. Ang gastrointestinal tract ay nasa resting state buong gabi at unti-unting nagsisimulang gumana. Ngunit ang mga itlog na mayaman sa protina ay maaaring maging mabigat para sa panunaw. Maaari itong magdulot ng hindi pagkatunaw ng pagkain, bloating, heartburn, 8BP, pinakamainam na kumain ng itlog sa pagitan ng 12 p.m. at 4 p.m. Ito ang oras ng araw kung kailan pinakamababa ang pagbubuo ng kolesterol. Gayun din, dahil ang digestive system ay ganap na aktibo, mas mahusay ang pagsipsip ng sustansya. Ang aktibidad ng atay ay pinakaaktibo rin sa oras na ito ng araw, na ginagawang mas mahusay ang metabolismo ng kolesterol. Gayun din, laging kumain ng itlog na may kasamang gulay. Ang hibla sa mga gulay ay binabawasan ang pagsipsip ng kolesterol. Ang mga gulay tulad ng broccoli, spinach, at sibuyas ay particular na magandang kombinasyon sa mga itlog. Ang hibla ay nagtataguyod ng paglabas ng kolesterol sa bituka at pinoprotektahan ng mga antioxidant ang kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Dapat ding iwasan ang pagkonsumo ng itlog bago matulog. Ang pagtunaw ng protina ay nangangailangan ng maraming enerhiya na maaaring makagambala sa pagtulog. Gayon din, ang gabi ay ang oras kung kailan ang katawan ay nagpapagaling at nagre-regenerate. Kaya mas mabuting mag-focus sa pahinga at paggaling kaysa sa paggastos ng enerhiya sa panunaw. Kung kailangan mo ng protina sa umaga, pumili ng mga pagkaing protina na mas madaling tunawin kaysa sa mga itlog tulad ng tokwa o Greek yogurt. Ang baba ito ay mataas sa protina ngunit may mas kaunting pasanin sa panunaw na ginagawang mas angkop para sa almusal. Anong oras ng araw kakaraniwang kumakain ng itlog? Kung mayroon kang ugali na kumain nito sa umaga, paano kung baguhin ang oras 5? Pagluluto sa mataas na temperatura ng langis?
Ang pritong itlog ay isang paraan ng pagluluto na kinagigiliwan ng maraming tao. Gayunpaman, ang pagluluto ng mga itlog sa mataas na temperatura ng langis ay maaaring mag-denature ng protina na ginagawa itong mahirap tunawin at nakakairita sa lining ng tiyan. Ang protina ng itlog ay napakasensitibo sa init. Ang pagluluto sa mga temperaturang lumalagpas sa 200 degrees Celsius ay nagde-denature sa istruktura ng protina na ginagawang mahirap para sa mga digestive enzyme na kumilos. Pinapataas nito ang pasanin sa panunaw at maaaring maging isang malaking problema lalo na para sa mga matatanda na may huminang gastric function. Ang mas malaking problema ay ang mga nakakapinsalang sangkap na nabubuo sa panahon ng pagluluto sa mataas na temperatura. Kapag lumampas ang langis sa smoke point nito, nabubuo ang mga nakakapinsalang sangkap tulad ng aldehydes at acrolein. Ang mga sangkap na ito ay hindi lamang direktang nakakairita sa lining ng tiyan kundi nagdudulot din ng pamamaga at nagpapataas ng oxidative stress sa pangmatagalan. Sinisira din ng pagluluto sa mataas na temperatura ang choline, isang sustansya sa pula ng itlog. Ang choline ay may mahalagang papel sa kalusugan ng utak at pagpapanatili ng memorya, at tumutulong na pabagalin ang paghina ng pag-iisip sa mga matatanda. Malaking kawalan na sirain ang mga ganitong kapakipakinabang na sustansya sa pamamagitan ng pagluluto sa mataas na temperatura. Ang 84 taong gulang na si Jane Santiago ay nagdusa mula sa talamak na gastritis matapos kumain ng pritong itlog araw-araw. Bumaba ang kanyang gana sa pagkain at bumaba ang kanyang timbang, ngunit ang kanyang mga sintomas sa gastrointestinal ay bumuti ng malaki matapos baguhin ang kanyang paraan ng pagluluto ng itlog. Sa una, inakala niyang simpleng hindi pagkatunaw ng pagkain lang ito. Ngunit sa huli, ang problema ay ang mga itlog na niluto sa mataas na temperatura. Ang 82 taong gulang na si George Reyes ay may katulad na karanasan. Mahilig siya sa pritong itlog sa buong buhay niya. Ngunit habang tumatanda siya, lalo silang naging mahirap tunawin at nagkaroon siya ng matinding heartburn. Ang kanyang digestive discomfort ay lubos na nabawasan at bumuti ang kanyang paggamit ng protina matapos baguhin ang paraan ng pagluluto sa pagpapakulo. Pinakamainam na ilagay ang mga itlog sa malamig na tubig at pakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 30 minuto. Pinapaliit nito ang denaturation ng protina na nagre-resulta sa mahusay na pagsipsip ng sustansya at madaling panunaw. Mahalagang bawasan ang init at pakuluan sa mahinang apoy kapag nagsimula ng kumulo ang tubig. Ang patuloy na pagpapakulo sa mataas na init ay maaring maging sanhi ng labis na pagtigas ng protina ng itlog. Ang iba pang mga paraan ng pagluluto ay kinabibilangan ng steamed eggs or poached eggs, na dahan-dahang niluluto sa mababang temperatura. Ang una ay isang paraan ng dahan-dahang pagluluto na may tubig, at ang huli ay isang paraan ng bahagyang pagluluto ng mga itlog sa kumukulong tubig. Parehong pamamaraan ay hindi gumagamit ng langis at pinapaliit ang denaturation ng protina. Sa particular, iwasan ang pagluluto ng mga itlog sa microwave. Ang mabilis na pag-init ay lubhang nagde-denature sa istruktura ng protina at kung minsan ay nagdudulot ng panganib ng pagsabog. Ang hindi pantay na pag-init ng microwave ay nag-overheat sa ilang bahagi at undercooks sa iba, na ginagawang mas mahirap ang panunaw. Ang paggamit ng mga halamang gamot o pampalasa kapag nagluluto ng mga itlog ay isang magandang ideya rin. Ang turmeric, paminta, perihil, at EBP
ay nagtataguyod ng panunaw at may mga anti-inflammatory effect na kapakipakinabang para sa kalusugan ng mga matatanda. Sa particular, ang curcumin sa turmeric ay binabawasan ang pamamaga at mabuti para sa kalusugan ng utak. Kung nasisiyahan ka sa pritong itlog hanggang ngayon, paano kung magbago sa pagpapakulo simula ngayon sa ngayon? Napag-usapan ko na ang 5 paraan ng pagkain ng itlog na dapat mong iwasan sa katandaan. Ang mga itlog ay tiyak na isang mahusay na pagkain. Gayunpaman, kung kakainin mo ito sa maling paraan, maaari talaga itong makapinsala sa iyong kalusugan. Hayaan ninyong ibuod kong muli. Huwag kumain ng puti lang ng itlog nang walang laman ang tiyan. Kainin kasama ang pula ng itlog kasabay ng pagkain. Iwasan ang hilaw na itlog. Siguraduhing lutuin ito ng husto. Huwag kainin kasabay ng gamot. Mag-iwan ng hindi bababa sa 2 oras na pagitan. Huwag kumain sa umaga. Ang 2 saropi hanggang 4 silapi megi ang pinakamagandang oras. Huwag magluto sa mataas na temperatura ng langis. Ang pagpapakulo sa tubig ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyong ito kapag kumakain ng mga itlog, ang mga itlog ay magiging isang perpektong pagkain na epektibong nagbibigay hindi lamang ng protina kundi pati na rin ng iba't ibang sustansya tulad ng vitamina D, vitamina B group, selenium at choline. Ang paggamit ng protina ay particular na mahalaga sa katandaan. Ang protina ay may iba't ibang papel, kabilang ang pagpapanatili ng mass ng kalamnan, pagpapalakas ng immune function, at pagtataguyod ng paggaling ng sugat. Ang mga itlog ay isa sa mga pinakaepektibong pagkain para sa pagbibigay ng protina na ito. Ang dahilan kung bakit nakakapag-practice pa rin ako ng medisina sa edad na 92 ay dahil sa patuloy kong sinusunod ang mga maliliit na prinsipyong ito. Ang bagawi sa pagkain ay hindi nagbabago sa isang gabi. Gayunpaman, kahit na isa lang sa mga bagay na natutunan mo ngayon ang isagawa mo. Ito ay maiipon at lilikha ng malaking pagbabago. Sa pagsunod sa 5 prinsipyong ito lamang, ang mga itlog ay magiging isang toniko para sa iyong kalusugan. Pumili ng isang bagay na maaari mong isagawa kaagad. Paano kung magpakulo ng mga itlog bukas ng umaga at kainin ito na may kasamang gulay para sa tanghalian? Sa susunod na video, sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa 5 pagkain na dapat ninyong kainin sa katandaan. Katulad ngayon, magbabahagi ako ng mga praktikal na tips sa kalusugan batay sa ebidensyang medikal. Salamat sa panonood sa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like at gumawa ng matalinong mga pagpipilian at isagawa ang mga ito araw-araw para sa isang malusog na 100 taon. Sinusuportahan ko ang inyong malusog na katandaan.